Hindi maalis ni Andre ang kanyang tingin kay Angela. Ngunit ang dalaga hindi malang tumitingin sa kanya. Nakatuon lamang ang atensyon nito sa mga financial projections na nakalatag sa mesa. Mr. Valderrama, nabasa kong proposal ng De Vega Group. Panimula ni Angela sa isang formal at malamig na tono. You are asking for 60-40 split sa logistics route sa Visayas. Honestly, I find it insulting. Angela, we provide the fleet and the established warehouses in the north. It's a fair trade. Pilit na paliwanag ni Andre, bagamat ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo na higit pa sa negosyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Angela. Nilapag niyang kanyang ballpen ng malakas na nagdikha ng matunog na ingay sa tahimik na silid. Fair? Nung nasa ilalim ng Monteverde, baka naging fair yan. Pero ngayon kaming may hawak ng monopoly sa Timog. You need us to survive the quarter, Andre. Don't act like you're doing me a favor. This isn't just about business and you know it. Biglang sabi ni Andre na naging sanhi ng pagtigil ng mga abogado sa kanilang paligid. Para sa akin, negosyo lang ito, mabilis sa sagot ni Angela. Kung hindi mo kayang tanggapin ng 80-20 split na pabor sa Monteverde, then we have nothing more to discuss. My time is expensive and I'd rather spend it with my family than arguing with the failing CEO. Family? Ulit ni Andre, kumuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. So totoo nga mga balita na may pamilya ka na. Sino lalaki, Angela? Sino lalaking pinalit mo sa akin? Tumayo si Angela, ang kanyang mga matay nagbabaga. Sa galit, wala kang karapatang magtanong tungkol sa personal na buhay ko. 3 taon na nakalipas, Andre. Pinirmahan mong kontrata ng paghihiwalay natin noong gabing ibinigay mo sa akin ng tseke. My life is none of your business. I never signed anything to let you go from my heart, sigaw ni Andre. Dahilan upang mapayuko ang kanyang sariling mga staff sa iyang nararamdaman. Alam ko nagkamali ako. Alam ko naging hayop ako. Pero hihingi ba ako ng partnership nito kung hindi ko gustong mapalapit sa iyong muli? Then you're using your company as a bait. How pathetic. Mariing sabi ni Angela. Mr. Valderrama, let me be clear. I will sign this partnership dahil kailangan ng mga tauhan kong trabaho, hindi dahil sa'yo. But after this, we talk through emails and secretaries. Never again in person. Bago pa makasagot si Andre, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang maliit na batang lalaki ang mabilis na pumasok. Umiiyak at tinatakbuhan ng kanyang yaya. Mommy! Andres fell down and his knee is bleeding. Hikbi ni Andres, natigilan ng buong boardroom, napakuntingin ni Andre sa bata. Ang hugis ng mata, ang bagsak ng buhok at ang paraan ng pagkunot ng noo. Tila tumingin si Andre sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Andres, baby, stay here. Mabilis ang lumapit sa Angela at binuhat ang anak. Pilit na tinatago ang mukha nito mula kay Andre. I'm sorry everyone, the meeting is adjourned. Wait, tumayo si Andre, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Andres. His name is Andres. Tumingin si Angela kay Andre at sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, nakakita si Andre ng takot sa mga mata ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Angela. Mabilis nang kinuha ang kanyang bag at pinuhat ang anak palabas ng silid. Iniwan ni Andre na nakatitig sa kawalan. Andres, bulong ni Andre sa kanyang sarili. 3 taon, magta-3 taon na siya. Angela, anong ginawa mo? Sa sandaling yun, alam ni Andre ng negosyong pinag-uusapan nila ay wala ng halaga. May mas malaking katotohanan siyang dapat harapin. Isang katotohanan na maaaring magpabagsak o magpabago sa kanyang buong mundo. Hindi na mapakali si Andre. Matapos ang eksena sa boardroom, tila tumigil ang takbo ng kanyang mundo. Ang imahe ng batang si Andres ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ng mukha ng bata ay isang malakas na ebidensya na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Hindi to pwede na maging nagkataon lang. Bulong ni Andre habang mabilis na naglalakad sa hallway ng hotel patungo sa penthouse suite kung saan nanunuluyan si Angela. Andres, Angela, bakit mo to tinago? Walang katok-katok na pumasok si Andre nang makita niyang lumabas ang isang staff mula sa suite. Hindi siya napigilan ng mga security dahil sa bilis ng kanyang kilos. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang isang malawak na sala na puno ng mga laruan. Angela, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo, sigaw ni Andre.
Lumabas si Angela mula sa isa sa mga silid, bakas ang pagkabigla at galit sa kanyang mukha. Andre, how dare you to barge in here? Get out before I call the police. I am not leaving until you tell me the truth. Lumapit sa Andre, ang kanyang mga matay nanunuyo sa matinding emosyon. Sinong batang yun, Angela? Sinong ama ni Andres? He's my son, that's all you need to know, sagot ni Angela. Pilit na inaharangan ng pinto ng kwarto. Mommy, who is that man? Why is he shouting? Isang malit na boses ang narinig mula sa likuran ni Angela. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Angel, hawak ang kanyang paboritong manika. Sa tabi niya si Andres na may benda ng tuhod. Nanigas si Andre. Kung kanina isa lang ang nakita niya, ngayon dalawa na. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya at isang batang babae na may mga mata na tila kinuha sa sarili niyang mga mata. Dalawa sila. Nangihinang napaupo si Andre sa sofa. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Kambal, Angela, nagbunga ang gabing yun? Buntis ka na noong umalis ka? Hindi na nakasagot si Angela. Napahilig siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinatakpan ang kanyang mukha habang humahagulhol. Ang pader na tinayo niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ni Andre. Oo, Andre, kambal sila, pasigaw na sagot ni Angela sa gitna ng kanyang pag-iyak. Umalis ako na bitbit ang mga anak mo, pero anong magagawa ko? Nung gabing kailangan ko ng suporta mo. Si Claire ang kausap mo, nung gabing kailangan kong pagmamahal mo, transaksyon at katulong lang tinawag mo sa akin. Lumapit si Andre at lumuhod sa harap ni Angela. Angela, patawarin mo ko, hindi ko alam. Diyos ko, kung alam ko lang, hindi kita hayaang umalis. Kung alam mo lang? Tumawa ng mapait si Angela. Ibig sabihin kailangan mo muna ng anak para respetuhin ako? Kailangan mo muna ng dugo mo para ituring akong tao? Yun ang pinakamasakit, Andre. Minahal kita bilang ikaw pero tinapon mo ko dahil sa tingin mo'y wala akong silbi. Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kanilang magulang. Si Andres na may taglay na tapang ay tumayo sa pagitan ni Angela at Andre. Don't make my mommy cry. You are a bad man. Tumingin si Andre kay Andres at pagkatapos ay kay Angel. Ang kanyang mga luhay pumatak na rin. Hindi ako bad man, baby. He's no one, Andres. Angel, go back to your room with Yaya. Putol ni Angela habang pinapahid ang kanyang mga luha at tumatayo na may dignidad. Angela, please, hayaan mo ko na makilala sila. Silang mga anak ko, pagsusumamo ni Andre. Kinarap siya ni Angela, ang kanyang mga matay matigas na parang bato. Anak mo sila sa dugo, Andre. Pero sa loob na 3 taon, ako nagpakain sa kanila. Ako nagpuyat sa tuwing may sakit sila at ako ang tanging magulang na kilala nila. Wala kang puwang dito, umalis ka na. Lumabas si Andre ng sweet na parang isang basang sisiw. Ang yaman at kapangyarihan niya ay walang silbi sa harap ng katotohanan na meron siyang pamilyang tinapon niya na hindi niya namamalayan. Ngunit sa likod ng kanyang pighati, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang tiwala ni Angela at ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Kinabukasan, hindi sumuko si Andre. Sa halip na panghinaan ng loob sa pagtataboy ni Angela, mas lalong nag-ahalab ang kanyang determinasyon. Maaga siyang nagising hindi para sa isang business meeting, kundi para magplano kung paano muling papasukin ang buhay na mag-iina. Sa penthouse suite ni Angela, isang malaking sorpresa ang bumungad pagbukas ng pinto. Ang buong sali na puno ng mga asul at pink na mga lobo at may mga naglalakihang basket ng mga sariwang prutas at pinaka-popular na mga laruan mula sa ibang bansa. Wow! Mommy, look! A giant robot! Sigaw ni Anders habang tumatakbo patungo sa isang limited edition na remote-controlled action figure. And the dollhouse! It looks like a castle! Tuwang-tuwang sabi ni Angel habang sinusuri ang bahay-bahayan na mas matangkad pa sa kanya. Pumasok si Andre sa suite, pitpit ang isang bugkos ng paboritong puting rosas ni Angela at isang box ng paborito nitong kakanin mula sa probinsya pinalipad niya pa mula sa kanilang lalawigan. Andre, I told you to stay away, bulaw ni Angela, bagamat bahagyang natigilan na makita ang dala nito. Angela, please, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para maging ama. Mahinaong sabi ni Andre. Lumuhod siya sa harap ng kambal upang maging kapantay ang kanilang tingin. Hi Andres. Hi Angel. I'm a friend of your mommy. Can I play with you?
Nagkatinginan ng kambal si Andres na dati matapang dahan-dahang lumapit. You bought the robot? Yes, and if you want, I can show you how to fly the drone later sa garden. Nakangiting sabi ni Andre. Hindi tumigil si Andre sa mga bata. Sa bawat pagkakataon na may business meeting sila para sa Monteverde, De Vega Partnership, hindi mawawalang mga malilit na kilos ng pag-aalaga. Kapag pagod na si Angela sa pagbabasa ng mga kontrata, biglang may darating na mainit na siya na hindi niya alam kung paano nalaman ni Andre. Kapag gabi naman at kailangan niya na mag-overtime, naghihintay si Andre sa labas ng opisina upang matiyak na ligtas siyang makakauwi. Andre, stop this! Hindi mo ko makukuha sa mga bulaklak at pagkain, sabi ni Angela. Isang gabi habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Huminto si Andre at hinarap siya. Walang bakas ng kayabangan sa kanyang muka. Hindi kita sinusubukang bilihin, Angela. Sinusubukan kong ipakita sa iyo ng Andre na kaharap mo ngayon ay hindi na yung Andre na nagpahalaga sa pera kaysa sa iyo. I'm courting you, Angela. Not as a billionaire, but as the man who wants to spend the rest of his life making up for his mistakes. Isang hapon, dinala ni Andre ang mag-iina sa isang pribadong parke. Doon nakita ni Angela ang siyang panig ni Andre na hindi niya akalaing iiral. Ang dating seryoso at hindi ngumingiting CEO ay ngayon ay nakikipaghabulan sa kambal. Nagpapagulong-gulong sa damuhan at tumatawa ng malakas habang karga-karga ang dalawang bata. Mommy, look! Tito Andre is funny! Sigaw ni Angel habang nakasakay sa balikat ni Andre. Napangiti si Angela nang hindi niya namamalayan, ngunit kagad din niyang binawi ito nang maalalang sakit ng nakaraan. Nilapitan niya si Andre nang mapagod ang mga bata sa paglalaro. Bakit mo to ginagawa, Andre? Is it because of the kids? At first, yes, I wanted to be a father, mag-amin ni Andre habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. But the more I spend time with them, the more I see you in them. And the more I realize na kahit na anong yaman ang meron ako, miserable ako kapag wala kayong tatlo. Angela, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Hahayaan kitang magtakda ng bilis. I will wait even if it takes another 3 years. Tumingin si Angela sa kanyang mga anak na masayang kumakain ng ice cream kasama si Andre. Nararamdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso, ngunit ang takot ay nananatili pa rin. Hindi madaling magpatawad, Andre. Alam ko, bulong ni Andre. Hinawakan niyang kamay ni Angela ng dahan-dahan. Kaya naman, maghihintay ako hanggang sa maging beautiful mistake na lang nakaraan at maging beautiful reality ang ating hinaharap. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Angela, hindi may pagkakailang siya sa mga mata ng kambal tuwing kasama si Andre. Dahil dito nagpasya si Angela na pagbigyan ng hiling ni Andre ang ipakilala sina Andres at Angel sa kanilang mga lolo't lola. Para kay Andre, itong huling hakbang upang formal na aminin sa mundo ang kanyang pagkakamali at ang kanyang bagong prioridad. Dinala ni Andre ang mag-iina sa lumang mansyon ng mga Valderrama. Sa pagpasok ni Angela sa pinto kung saan siya dati isang hamak na katulong lamang, ramdam niyang pagbabago ng ihip ng tadhana. Ngayon, pumasok siya bilang isang Monteverde, hawak kamay ng dalawang tagapagmana ng pamilya, sina Don Ricardo at Doña Elena naghihintay sa sala. Nang makita nilang kambal, tila tumigil ang paghinga ng matandang mag-asawa. Si Doña Elena na pahawak sa kanyang dibdib. Ang mga luhay mabilis na pumasok sa kanyang mga mata. Diyos ko, Ricardo, tingnan mo, bulong ni Doña Elena. Kamukhang kamukha ni Andre, noong maliit pa siya. Lolo? Lola? Inosenteng tanong ni Angel habang nakatingin sa dalawang matanda. Hindi na nakapaghintay si Doña Elena at kagad nang lumuhod upang yakapin ang mga bata. Oo, mga apo, kami ang inyong lolo't lola. Patawarin niyo kami at ngayon lang tayong nagkita. Tumingin si Don Ricardo kay Angela. May bahid ng hiyat pagsisis ng kanyang mga mata. Angela, iha, maraming salamat sa pagdadala sa kanila dito. Alam naming malaki ang pagkukulang namin sa iyo noon. Patawarin mo kami, hinayaan naming tratuhin ka ng ganun sa bahay na ito. Tapos na po yun, Don Ricardo. May hinahang sagot niya, Angela. Nandito ako para sa mga bata. Ayaw ko lumaki silang hindi kilalang pamilya nila. Habang masaya nagmemeryenda ang pamilya sa hardin, isang hindi inasahang bisitang dumating. Walang pasintabing pumasok si Monica. Suot ang kanyang mataring na anyo, ngunit baka sa kanyang mukha ang pangkaparaning. So, totoo nga ang chismis, sigaw ni Monica, habang papalapit sa kanila. Andre, itatapon mo bang lahat para sa babaeng ito at sa mga batang? Kanino ba talaga galing ang mga yan? Tumayo si Andre at humarang sa harap ni Monica, ang kanyang mga matay nagbababala.
Umalis ka na, Monica. Hindi ka imbitado dito at wag na wag mong babastusin ang asawa ko at ang mga anak ko. Asawa? Sa papel lang, hindi ba? Tawa ni Monica. Andre, akala mo ba makakalusot ka? Nalaman kong tungkol sa ginawa niyo ni Angela sa shipping routes. I will expose your contract marriage to the media. Sisirain ko reputasyon ng Valderrama at Monteverde. Bago pa makasagot si Andre, tumayo si Angela. Marahan niyang binaba ang kanyang tasa ng tsa, tinarap si Monica ng walang takot. Expose it, Monica. Go ahead. Hamon ni Angela. Sabihin mo sa media ng isang Monteverde nagpanggap ng katulong para subukin ang katapatan ng mga Valderrama. O hindi kaya sabihin mo ng De Vega Group, ang kumpanya mo ay baon na sa utang kaya desperada ka na manggulo sa buhay ng iba. Natigilan si Monica. Anong sinasabi mo? I bought 40% of your family share yesterday. Monica, dagdag ni Angela na may malamig na ngiti. Technically, I am your biggest boss now. Isang salita ko lang, mawawalan ka ng posisyon. So if I were you, I would turn around, walk out of the gate, and never show your face to my family again. Napahiya at nanginig sa galit, walang nagawa si Monica kundi tumalikod at mabilis na umalis. Namayaning katahimikan Sardin hanggang sa basagin ito ng mahinang tawa ni Don Ricardo. Mana ka nga sa lolo mo, Angela, matapang at matalino, sabi ng matanda na may paghanga. Nang gabi na't nakatulog na ang kambal sa loob ng mansyon, naiwan sina Andre at Angela sa balkonahe. Ang hangin ay malamig ngunit ang pagitan nila ay hindi na kasing lamig ng dati. Salamat, Angela, for defending the family and for giving us a chance. Bulong ni Andre. Tumingin si Angela sa malayo. Ginawa ko yon para sa mga anak ko, Andre, pero hindi ko itatanggi. Naramdaman ko rin ang protection mo kanina. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Angela at sa pagkakataong ito, hindi nang bumitaw ang dalaga. Angela, alam ko na marami pa tayong dapat na ayusin. Pero pangako, mula sa gabing ito, wala nang sekreto, wala nang kontrata. Gusto kong pakasalan kang muli, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil ikaw ang buhay ko. Tignan natin, Andre. Muling ngumiti si Angela. Liligawan mo pa ako, hindi ba? Kahit na habang buhay, Angela. Kahit na habang buhay. Ang paghahanda para sa muling pagpapakasal ni na Andre at Angela ay naging usap-usapan sa buong bansa. Hindi na ito isang secret wedding. Ito'y tinakda bilang wedding of the year. Ang pagsasama ng dalawang higante sa industriya, ang Valderrama at Monteverde. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, isang anino mula sa nakaraan ang muling sumulpot upang subukin ang kanilang katatagan. Isang linggo bago ang kasal, nakatanggap si Angela ng isang misteryosong envelope. Sa loob nito yung mga dokumento at mga larawan ni Andre kasama isang babaeng hindi si Claire o Monica. Ang mas nakakagulat, ang mga larawan ay kuha lamang nitong nakaraang buwan sa isang tagong restaurant. Sinong babaeng ito, Andre? Diretsong tanong ni Angela ng gabing yon. Nilapag niyang mga larawan sa mesa habang sila'y naghahapunan. Natigilan si Andre. Nakita ni Angela ang saglit na pag-alangan ng mga mata ng asawa. Angela, it's not what it looks like. She's part of a private investigation I'm conducting. Private investigation? Para saan? Bakit kailangan ilihim mo sa akin? Muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Angela. Natatakot siya na baka maulit ang trahedya ng noong nakaraan. Akala ko ba wala ng sekreto? Hindi ko pa pwedeng sabihin, Angela. Pero pangako para ito sa kaligtasan niya ng mga bata. Sagot ni Andre na tila hirap magpaliwanag. Dahil sa takot ng muling maloko, nagpasya si Angela ng pansamantalang itigil ang paghahanda sa kasal. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki may itinatago pa rin sa akin. Kapag handa ka ng maging tapat, doon lang tayo magpapatuloy. 3 araw bagong tinakdang kasal habang nasa opisina si Angela. Biglang dumating si Andre kasamang babaeng nasa larawan, ngunit hindi ito kaaway. Angela, meet Attorney Sofia Reyes. Pakilala ni Andre, siyang private investigator at abogadong kinuha ko para ayusin ang kaso ng Monteverde Shipping Lines. Anong kaso? Nagugulong tanong ni Angela. Doon ibinunyag ni Andre ang tunay na twist. Nalaman ni Andre ng pagkamatay ng lolo ni Angela hindi lamang dahil sa katandaan. May mga taong nagtangkang mag-hostile takeover sa kumpanya ng mga Monteverde habang wala si Angela. At ang tutak sa likod nito yung ama ni Monica, katuwang ilang tiwaling board members ng Monteverde. Ilang buwan ko itong inimbestigahan, Angela. Ayaw ko sabihin sa'yo dahil ayaw ko tang bigyan ng stress habang nagpaplano tayo ng kasal. Paliwanag ni Andre. Kagabi, nakuha na namin ng lahat ng ebidensya. Ang pamilya ni Monica ay tuloy ng babagsak. Hindi lang dahil sa utang, kundi dahil sa pagnarambong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap sila ng balita. Si Monica at ang kanyang ama ay inaresto ng mga otoridad.
Sa huling sandali, sinubukan ni Monica na siraan ang reputasyon ni Angela. Ngunit ang mga ebidensyang nakalap ni Andre ay naging sapat upang patahimikin ito habang buhay. Napaluha si Angela, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa realization ng lalaking dati binabaliwala siya. Ngayon ay handa nang ibuwis ang lahat, pati ang sariling reputasyon at oras para lamang protektahan ang kanyang pamana. Patawarin mo ko, Andre. Nagduda ako sa'yo. Bulong ni Angela habang yakap ang asawa. Hindi kita sinisisi, Angela. I earned that doubt from my past mistakes. Seryosong sabi ni Andre habang hinahalikan ng noo ng dalaga. Pero ngayon, wala na tayong kaaway. Wala na tayong tatago. Ang tanging natitira na lang ay ang maglakad ka patungo sa akin sa harap ng altar. Matapos na maninis ang pangalan ng mga Monteverde at Valderrama, tuloy-tuloy na ang kasal. Ngunit may isang huling sorpresa si Andre. Imbis na sa isang hotel, binili ni Andre ang lupain sa probinsya kung saan sila unang nagkilala ni Angela. Ang lugar kung saan siya dati isang hamak na katulong at si Andre ang masungit na senyorito. Doon nagpatayo siya ng isang glass chapel sa tapat ng dagat. Dito tayo nagsimula sa hirap at sakit, sabi ni Andre habang pinapanood nilang pag-aayos ng venue. Dito rin natin sisimulan ang ating forever bilang magkapantay bilang dalawang taong pinagbuklod, hindi ng kontrata kundi ng tunay na pag-ibig. Ang simoy ng dagat ay tila nakikipag-ugnayan sa kagalakan ng araw na ito. Sa dalampasigan ng kanilang lalawigan, nakatayo isang marangyang glass chapel na pinalilibutan ng libo-libong puting rosas at orchids. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin na nagbibigay ng tila makalangit na liwanag sa loob ng gusali. Ito ng araw na akala ni Angela hindi darating. Ang araw na maglalakad siya sa altar, hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang reyna ng pinahalagahan at minamahal. Nang bumukas ang malaking pinto ng kapilya, tumigil ang mundo ng lahat ng nandoon. Suot ni Angela ang isang wedding gown na gawa sa pinakamahusay na princess na lihis, na may mahabang tren na tila bula ng dagat, ngunit higit sa kanyang suot ang kanyang mukhang tunin nagniningning. Sa unahan nakatayo si Andre. Sa unahan ng pagkakataon, nakita ng lahat na matikas ang CEO na lumuluhan ng hayagan. Hindi niya maalis ang tingin sa babaeng minsan niyang binaliwala, ngunit ngayon ay siyang sentro ng kanyang mundo. Nauna sa paglalakad ang kambal, si Andres ay suot ang isang maliit na tuxedo na katulad ng kay Andre. Pitpit ang mga singsing habang si Angel naman ay napakagandang flower girl na may suot na korona ng mga bulaklak. "Mommy, so beautiful, Daddy," bulong ni Angel nang makarating sila sa harap. "Yes, she is, baby," sagot ni Andre habang tinatanggap ang kamay ni Angela mula kay Mang Teodoro at Don Ricardo na magkasamang naghatid sa dalaga sa altar bilang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang pamilya. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, binitawan ni Andre ang kanyang inihandang script at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Angela. "Angela," panimula ni Andre, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Saksi ang dagat nito sa bawat luhat sakit na dinulot ko sa'yo. Nung una tayong ikinasal, isang kontrata lang ang hawak ko. Pero ngayon, ang hawak ko ay ang iyong puso. Pangako mula sa segundong ito, hindi ka na muling iiyak sa lungkot. Ibibigay ko sa'yo sa ating mga anak ang lahat ng oras at pagmamahal na ipinagkait ko noon. You are no longer a mistake in my life, Angela. You are my greatest reality." Ngumiti si Angela, ang mga luha ng saya'y dahan-dahang umaagos. "Andre, tinuruan mo ko ng pag-ibig, hindi laging madali pero lagi itong sulit na pinaglaban. Pinatawad ko na kahapon dahil ang hinaharap na kasama ka at ang ating mga anak ang taging mahalaga sa akin. I love you, not because of your name or your wealth, but because of the man you became for us. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari, you may now kiss the bride." Sa ilalim ng hiwawan at palakpakan ng kanilang mga pamilya at kaibigan, tinalikan ni Andre si Angela. Isang halik na puno ng pangako, respeto at wagas sa pag-ibig. Pagkatapos ang seremonya, naganap ang isang marangyang salo-salo sa dalampasigan. Habang lahat ay nagsasayawan, sina Andre at Angela lumayo sandali sa karamihan. Bitbit nilang kambal habang naglalakas sa tabing dagat na lumulubog ang araw. "Dito tayo nagsimula, hindi ba?" tanong ni Andre habang nakayakap sa bewang ni Angela. "Dito rin tayo magpapatuloy," sagot ni Angela habang pinapanood nilang kambal na masayang naglalaro sa buhangin. Wala ng beautiful mistake. Anitara na lang ay kwento ni isang babaeng nagtagumpay sa tulong ng kanyang dangal at isang lalaking natutong magpakumbaba para sa tunay na ligaya. Ang kanilang pagsasama ay hindi na isang transaksyon, kundi isang walang hanggang kasunduang pusong isang taon ng mabilis na lumipas matapos ang marangyang kasal ni Andrea at Angela. Ang buhay sa mansyon ng mga Monteverde Valderrama ay hindi na lamang puno ng mga seryosong usapin na pangnegosyo, kundi ng mga tawanan, takbuhan ng mga bata at pagmamahalang tila hindi nauubos.
Sa umagang ito, ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa kanilang master's bedroom. Nakita ni Angela si Andre na mahimbing pang natutulog habang ang kambal na sina Andres at Angel ay dahan-dahang gumagapang pakyat sa kama upang gisingin ang kanilang ama. "Daddy, wake up! You promise we'll go to the beach today!" Bulong ni Andres habang kinikiliting paa ni Andre. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Andre at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang ngiting dati pinagkakait niya sa mundo. Agad niyang binuhat ang dalawang bata at pinaghalikan. "I didn't forget my little bosses," tawa ni Andre. Tumingin siya kay Angela na noon nakasandal sa pintuan ng banyo habang nakangiti sa kanila. "Good morning, my queen." "Good morning, Mr. Valderrama," sagot ni Angela. "Mukha mas excited pang mga bata kaysa sayo. Simula na magpakasal sila, binago ni Andre ang kanyang schedule. Tuwing weekend, bawal ng trabaho, walang telepono, walang emails at ang oras niya para lamang sa kanyang pamilya. Natutunan niya ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya kundi sa higpit ng yakap ng kanyang mga anak. Habang nasa dalampasigan, habang abalang kaba sa paggawa ng sandcastles kasama sina Lolo Ricardo at Lola Elena, dinala ni Andre si Angela sa isang pribadong bahagi ng resort. Meron doon na isang maliit na cottage na gawa sa kawayan at nipa, katulad ng dampa kung saan lumaki si Angela. "Ano to, Andre?" tanong ni Angela. "Baka sa pagtataka, I had this built for us." Paliwanag ni Andre. "Gusto ko na tuwing makakaramdam tayo ng pagod sa ingin ng syudad, babalik tayo dito para hindi natin makalimutan kung saan tayo nanggaling. This is a reminder of your strength, Angela. Ang dampa na itong nagpatibay sa iyo bago binuman siya ng ating buhay." Pumasok sila sa loob at doon ay may nakahandang simpleng tanghalian, mga pagkaing probinsya na paborito ni Angela. Walang steak, walang mamahaling wine, tanging kanin, isda at sariwang buko. Habang kumakain, hinawakan ni Andre ang kamay ni Angela. "Angela, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit naging beautiful mistake ako sa buhay mo noon." "Tapos na tayo doon, Andre," ngiti ni Angela. "Everything happened for a reason. Kung hindi dahil sa sakit ngayon, hindi tayo magiging ganito katatag ngayon." Huminga ng malalim si Angela at kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bag. Nilapag niya ito sa harap ni Andre. "Actually, I have a surprise for you too." Nang buksan ni Andre ang box, hindi singsing o alahas ang nakita niya. Ito isang maliit na sapatos sa sanggol na kulay putit, isang pregnancy test na may 2 guyet. Nalaki ang mga mata ni Andre. Hindi siya makapagsalita. "Angela, is this... Are we..." "Yes, Andre," maluhang sagot ni Angela. "Andres and Angel are going to be a big sibling soon." Binuhat ni Andre si Angela, tinikot-ikot sa tuwa. Ang kanyang malakas na tawa ay umalingaw sa buong dalampasigan na umabot hanggang sa pandinig ng kambal at ng kanilang mga magulang na kagad na tumakbo patungo sa kanila. Nang hapong yon, habang pinapanood nilang paglubog ng araw, makayakap ang buong pamilya. Alam ni Angela na marami pang pagsubok ang darating pero wala na siyang takot. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Meron na siyang asawang handang makipaglaban para sa kanya at mga anak na siyang magpapatuloy ng kanilang nasimulan. Ang kwento ng Beautiful Mistake ay tuluyan ng naging salamat na pag-ibig, isang paalala na kahit gaano kagulong simula, ang Diyos at ang tadhana ay laging may paraan para gawing perpektong wakas para sa mga pusong marunong magpatawad at magmahal. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Angela at Andre. Sana po inaibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami po salamat at God bless everyone.